Let's pray once again. Lord, prepare our hearts to receive your word. Thank you that you are our ever-living and ever-loving God. We can relax now after the intense prayer. We can relax and listen to you. Sabi mo, listen. Listening. We have 2 ears on the right and on the left. But we have 1 heart. Thank you, Lord. You'll speak to us through your word. In Jesus' name, amen. So dahil po buwan ng puso, last time po na nandito ko, it was the New Year of the Trees. Pero ngayon, pag-usapan natin ang Gregorian calendar at pag-usapan natin na ang buwan na ito, maraming nai-inlove. Diba, no? Sigurado. Meron akong nabasa. Sabi niya, kapag daw nag-celebrate ang February 13, nabasa ko lang. Sinasabi ko lang sa inyo. Pag daw February 13, yun daw ay sweetheart. Sweetheart. Something. Tama ba yun? 13? Ay, hindi. Yung daw 13, I'm sorry. Hindi ko kasi matandaan. Yun daw yung outside. Ibig sabihin, hindi siya talaga kasama pero isinama dahil nai-inlove ng mas marami yung lalaki. So, sa 13 daw niya yun, i-date. Pag daw 14, yun daw girlfriend. So yung 15 o yung pag lumagpas na yun daw ang asawa. So, kaya alam niyo po, mag-ingat tayo sa pagsasabi ng I love you kasi pag-aralan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa puso. Baka mali ang ating pananaw sa ating puso. Yung biblical heart, yun po ang pag-uusapan natin. Hindi yung physical heart. Alam naman natin yung physical heart, yan ang tumitibok. Yan ang sentro ng ating katawan. Sapagat ang puso ay hindi tumitigil. In fact, I believe, nung unang inilagay ng Panginoon ang kanyang spirito doon sa nag-form ng between the sperm and the egg cell, the first thing is the heart. Kaagad. Kasi from the heart will flow everything. Paglago lahat. Kaya importante sa Diyos ang puso. But we need to know what does it mean. Ano bang ibig sabihin ng puso? Let's learn it. May sinabi ang Panginoon dyan in Ezekiel. Sabi niya, Ezekiel 36:26. Nandiyan naman po yung English, basahin ko ng Tagalog. 36:26. Medyo kasi po malabong dito, kaya anyway. 36:26, sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So, gagamitin ko po si dakilang tagaturo. Anyway, sabi ng Panginoon, I will give you a new heart and put a right spirit, a new spirit within you. I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. Nagkamali po ako dito, pero okay na rin, no? Dagdagan natin yung puso. And I will
and give you a heart of flesh. Na doble yung heart. Masyadong inla. Kaya laging may puso. Tingin niyo po ito, although napakaganda ng si Sister Annie po ang tumulong sa akin yan. A new heart, new spirit. He will remove the heart of stone and give you a heart of flesh. Naging bato, tapos sabi niya, it will break forth and it will remove the heart of stone. Kaya nga, kung binasa natin sa Tagalog, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ngayon, pag-aralan po natin, ano ba pag sinabing puso? Next po. Ito yung pangalawa. I will place my spirit within you and cause you to follow my statutes and carefully observe my ordinances. Yun po yung binasa ko na, 26, 27. Let's move on. Ayun po, ano po ang puso? Hindi po yung tumitibok na puso natin. That is the physical heart. God has another meaning of heart. Ano pong ibig sabihin pag sinabing heart? It is defined as the center of a person's inner life, encompassing the mind, the emotions, will, and conscience. Kaya, ano po ang puso? Marami pong sinabi ang Panginoon patungkol sa puso. Ipinapahayag po na ang puso ang sentro ng pagkatao ng tao sa kanyang kaloob-looban na encompassing, ibig sabihin, ito ang nilalaman. The mind, the emotions, the will, conscience. Kasama po yun. Kaya pag sinabi natin, Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yan ang sinasabi natin. Lord, I give to you my inner life, my mind, my emotions, my will, my conscience. I give it to you. I surrender it to you. Yun ang ibig sabihin nun. Marami pa yan. Sige, let's go to the other. Yan din po. It is described, ito'y ipinapahayag ng upuan ng ating pangunawa. It is the seat of our understanding, our intent. Ano bang intention mo? Ano gusto mong gawin? Bakit mo ginawa yung ginawa mo? Affection. Ay, lamok, umalis ka. Affection, representing the totality of one's inner self. Nagpapahayag ng kabuuan ng iyong nasa saloobin na siyang nagiging dahilan ng pinagmumulan ng iyong kaisipan, ng iyong moral choices, and spiritual life. Kaya nga sabi ng Panginoon, I will give you a new heart and a new spirit. Yeah, it is the seat of our understanding, our intent, our affection. Kasama na doon nun. Totality, yung pagkabuuan nating pagkatao sa kaloob-looban, na siyang naging dahilan ng pinanggagalingan ng ating isip, ng ating moral choices, yung mga pinipili natin. And, nagkulang ng D. Kayo na lang. Darling, ganyan na lang, D. And, hindi lang A-N. And. Ayun po. Next. Hindi lang yon. It is the control center. Di po ba sa paliparan, sa mga terminal, may control center? May control. Kasi maraming umaalis ng mga eroplano, maraming bumababa. So, kailangan may control. Hindi pwedeng magsabay-sabay silang bumaba kung hindi magkakagulo-gulo ang mga eroplano. At yung papalabas at yung papapasok. Kaya kung minsan, ang mga airline, nagbibigay sila ng sapat na oras kung nadidelay. Minsan, sasabihin ng piloto, maghintay lang po tayo, may bumababa,
Kaya nga, tayo maghihintay bago tayo makalipad. So, ganun din. There is a control center. At doon sa control center, natural, may controller. Diba? Hindi pwedeng yun. Kaya kapag nagkamali yung controller, magkakaroon ng air disaster. So, ganun din po yun. The heart, dinadagdagan lang yung mga aspeto ng patungkol sa puso. The source of our thoughts, our emotions, our desires, decisions. And this time, yung mga decision natin doon din. It is where a person consciously chooses between good and evil. If you remember po, God said, there were two trees in the garden. Diba? The tree of life and the tree of knowing good and evil. The tree of life is dependence on God. Magdidepende ka sa Diyos. Pero yung tree of knowing good and evil, you have a choice if you want to do good or you want to do evil. Kaya nga, nagkagulo-gulo yung puso. Kasi nga, ayan, now he can choose between good and evil. Yun naman ang gusto ng kalaban. Para sa ganon, piliin natin siya at hindi ang Diyos. Nagkamali ang tao. Ayan. Where a person consciously chooses. Conscious, ibig sabihin, alam mo. Kasi meron yung tinatawag nilang unconscious. Di ba? Subconscious. Conscious. Yung conscious, ibig sabihin, alam mo ang ginagawa mo. Hindi mo pwedeng sabihin, ay, tulog ako nung ginawa ko yan. Ay, teka. Kung tulog ka, bakit nagkasala? Hindi ka tulog. Gising ka. That is it. That's a consciously chooses between good and evil. Source, pinanggagalingan natin iniisip. Our emotions, our desires, our decisions. Kaya nga, importante na ang sabi ng Diyos, I will give you a new heart and a new spirit. Kasi something happened later. Let's proceed. Marami pa yan. Ayan, seat of emotion and intellect. Ibig sabihin, dyan nakaupo. Understanding, yung pangunawa. So you have a very understanding heart. Di ba kung minsan sabi niya, napaka-understanding ng puso niya. Very understanding. He understands. Yung pinaka-understanding lang ay ang ating Panginoon sa Kristo, di ba? Ang ating Diyos na lumalang sa atin. The seat of our will. Ano yun? Secret purposes. And the source of emotions like joy, sorrow, and love. Eto. Joy, sorrow, and love. Will. Alam niyo po, itong will na ito, this is where I was looking for God. Ito. I was looking for God's will. Bata po ako, nahanap ko na yun. Ano ba ang kalooban ng Diyos para sa akin? Kasi sa aking pag-estima, bata pa ako noon, para bagang ang paglaki at pag-mature ay parang mabigat. For me, as if it was difficult. And we were looking for it, kalooban ng Diyos, we're looking for it through religion. Sa pagsamba natin, pagpunta ng church, paglahat. And one time, I attended a seminar. At yung tagapagsalita, a priest was asked, what is the will? I listened very intently. Nakinig ako ng mabuti. Ano ba yung will? Kaya lang, hindi ko na alam kung ano ang sinabi nung hindi ko na matandaan yun. That was first year high school, second year high school. Pero, dun sa sinabi niya, basta ang naramdaman ko lang, ang naalala ko lang, I was disappointed. Sabi ko, I need to know the will. What is the secret purposes ng Diyos para sa akin? I want God's will, not my will.
Gusto ko kung ano ang kalooban ng Diyos sa akin. I want to know the reason for my existence. I want to know my purpose since I was grade 2. Nung nagsimula na yung kamalayan at itinuturo na at mayroong religion subject. I was already searching at that time. Ngayon, this is what I would want to know. Because in the heart, God has already put in us the seat of our will, the secret purposes of God over our lives. Because it will be the source of our emotions like joy, sorrow, and love. Lagi nating hinahanap, what is God's will? Sinasabi ng Biblia, God's will is the Word of God, and the Word of God is God's will. Andito lahat sa Biblia ang kalooban ng Diyos. Pinasulat na niya. Kaya lang, matigas ang ulo natin. We want our own. Gusto natin on our terms. Kasi nga, earlier, di ba, magmula nung kinain nila yung pagkain over knowing good and evil, that started everything. Yung kamalayan, yung consciousness nila. God didn't force man to follow the Lord. Man and woman. He didn't force. It should be voluntary. Ganyan na nga nangyari. Next. Ano pa? The spiritual core. The Bible often uses heart to represent the deepest part of a person. Sometimes used interchangeably with soul or spirit. Ito, yung puso, not the physical heart, the spiritual heart, deepest part, yung pinakamalalim part ng tao. Hindi yung nakikita. Hindi yung naririnig because only God knows the heart. Kaya lang. Next one. Marami pa yan. It says, the condition. Ngayon, eto yung kondisyon. Ayan na. The human heart is described in its natural state, described as deceitful and wicked. Mapanling lang, masama. Pero, ayan nilagay ko dito. Pwedeng linisin, pwedeng maging purong-puro, pwedeng humingi ng kapatawaran, at pwedeng magkaroon ng wisdom. Pero yung talagang kondisyon natin, kapag wala tayo kay Kristo, ganyan tayo. Sa ayaw natin at hindi. Tahimik ang lahat. Let's move on. Makukuha nyo naman po lahat yan. We can post it there sa ating GC. Para alam nyo, balik-balikan. Tapos, sabi niya, ito pa, sino yung nag-e-examine sa atin? Sino yung nakakaalam sa atin? God is described as searching, knowing, and trying the heart. So, ang Diyos ang nagsasabi. Kasi siyang lumalang sa atin, siya naglagay ng lahat sa atin na yan. So, siya lang talaga ang makapagsasabi at siya nakakahanap, nakakaalam, at kanyang ine-examine ng ating puso. Ayan nga, alam na alam ng Diyos kung sino tayo. Yung condition niya, it is deceitful and wicked. At sinong nag-examine sa atin? Sinong dakila natin? Siya rin na lumalang sa atin. Siya rin ang nakaka-search, nakakakita, nakakaalam ng ating puso. Ang diablo hindi. Tandaan niyo po, the devil is not the creator. He's also a created being. So hindi niya alam kung anong nilalaman. Ang Diyos ang nakakaalam. So let's go to the other one. Ito po yung mga biblical examples. Ibig sabihin, kapag sinasabi yung patungkol sa puso, ito po,
ang nagsabi sa 1 Chronicles 29:17 is David. I know, my God, that you test, ayan, test the heart, and that you are pleased with what is right. I have willingly given all these things with an upright heart, and now I have seen your people who are present here giving joyfully and willingly to you. Ito po yung panahon na sinabi na nasa puso ni Haring David, gusto niyang magtayo ng templo para sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon, hindi lang naman ikaw. So, sinabi niya yan sa mga tao. Ang mga tao ay nagkatipon-tipon at nagbigay in advance para maipatayo ang templo. Kaya nga, sabi ni Haring David, I know, alam ko, aking Diyos, pinagsusulit mo ang puso at kayo ay natutuwa kung ano ang tama. Ibinigay ko ng buong buo, willingly, so this is in the heart. Binigay ko lahat ng ito with an upright heart. Matuwid ang kanyang intensyon sa kanyang pagkakaloob. Now, pati na yung mga tao, dahil ganun ang kanyang puso, nagbigay din sila joyfully and willingly to you. Next. Ito pa po, Proverbs 23:7, ang nagpapahayag ng ating puso. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. Kinuha ko po yung King James Version niyan, kasi dun sa isang translation, look at the next translation. Sa CSB, for it's like someone calculating inwardly. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. So go back to the previous one. Yun na. For us, itingkat kung ano ang iyong nasa isip, yun ang nasa puso mo. Kaya kung may bisita, sige, kain kayo ng kain. Sabi mo. Pero sa puso mo, sabi niya, wag naman nilang uubusin. Kasasabi lang ng bibig mo, kumain kayo, hanggat gusto nyo, bumalik kayo. Pero sinasabi mo, Lord, wag sana nilang uubusin para meron pa kaming matira sa araw sa amin. Di po ba? Pero, kaya sinabi niya dito, mag-ingat ka. Pag sinabi, eat and drink, saith to thee, but his heart is not with thee. Nagbibigay siya ng alangan eh. Pero sinabi niya sa bibig, kain kayo. Eh, mag-ingat tayo pag sinasabi natin sa ating mga ano, kain kayo ng kain. Sige, balik pa kayo. Mag-ingat kayo nagsasabi nun. Baka sa puso nyo, yung tao nagsasalita, sinasabi niya, sana wag namang ubusan. Kasasabi, so, what you think that's in your heart. Pero sinasabi ng iyong bibig, pero iba yung nadarama mo, yung nasa puso mo. Alam ng Diyos yun. Kaya yung mga nagkukunwaring mababay, sige, we will give you this. Bigyan ko kayo ng bigas, bigyan ko kayo ng mga dalata, bigyan ko kayo ng ayuda. Pero sabi niya, pero iboboto niyo ako. Di ba? Di ba? There is always something you want out of what you give. That's not giving. Alam niyo po, ang pagkakaloob at pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang tali. Hindi yung kapag sabi niya, sige, bibigyan kita. May tali pala yun sa likod, bunti-unti, kinukuha niyo ng ganun. Hindi ganun ang ating Panginoon. Pagka nagbigay siya talaga from His heart. Mahal niya tayo. So, hindi niya binibigyan ng pasubali. Sige, ililigtas ko kayo kung magiging mabait kayo. Walang sinabi ang Biblia ganun. Diba? Iniligtas tayo ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos. From His heart, He has loved us with an everlasting love. Walang kapalit. Kaya nga binigay niya sa atin ang kaligtasan. Libre. Kung lalapit ka. Kung aamin ka na ikay napalayo sa Diyos at gusto mong magbalik loob sa Diyos, patatawarin ka niya. Bigay nga niya, libre. Ang gusto ng tao, bayaran. Hindi pwedeng bayaran ang ating kaligtasan. There is no payment too high
that we can achieve it. Kaya nga dumating siya dito for us. Kasi hindi natin kaya. No matter how good you are, lahat ng yon, it cannot pay for our salvation. Hindi pwede. Sabi niya, kung ano ang iniisip mo, yun nasa puso mo. It's connected. Not here. Right here. Yung kasunod. Yan. Yan. Yun sinabi ni Lord. Love the Lord your God with all. All. Pero pa bang bababa sa all? Tataas sa all? All your heart. So, inuna niya sinabi niya, the center, the seat of your being, the innermost, your will. Sinasabi niya, love God with all your will in your heart, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Yun ang sinasabi niya. Walang pag-aalinlangang, walang pasubali. Ganyan siyang magmahal. Tayo kaya? Oo. Yan tayo madalas na nagkakamali. Ang sinabi niya, kahit sa lumang tipan, bagong tipan, mahalin niyo ang inyong Diyos ng buong puso. Yun ang ibig niyang sabihin. The control center of our life, of our will, yung decision natin, our moral will, yung kung ano talaga. Kasi maraming mga tao, they want God, they know God, but they don't want to follow God. There are many who believe, but there are very few who follow and obey. Tignan nyo man, ang daming nananampalataya, pero sino yung tagasunod? Sino yung sumusunod sa Kanya? Sino na ang Kanyang buong pagkatao, His will, His heart, His strength, His soul, lahat kumbinsido to follow the Lord. Ayan nga sabi niya, love the Lord, your God, with all your heart. Next po. Ito po ang panalangin ni David nung siya'y nagkasala sa Diyos. God, sabi niya, create a clean heart for me. Renew a steadfast or right spirit within me. Nagkasala siya. And for 1 year, he tried to carry that. Sikreto, pero alam ng Diyos. Kaya nga, he was confronted with his sin. What did he do? He was not proud. He admitted his mistake. Kaya nga sabi niya, only you, sa iyo lamang talaga ako unang nagkasala. Bago siya nagkasala kay Bathsheba, nagkasala muna siya at sumuway sa Diyos. Kaya hinihingi niya, pagkatapos noon, bigyan mo ko ng malinis na puso. Burahin mo na lahat ang aking pagsalansang sa iyo. Baguhin mo ako, bigyan mo ako ng isang puso na matuwid sa akin. Sa akin, sabi niya. As a king. Create a clean heart for me. Alisin mo lahat, the gloss, lahat ng ano. Alisin mo lahat. Give me a heart. Clean heart. Renew, baguhin. A right spirit. That was his prayer. Sige pa po. Hallelujah. Okay, here comes the good part. Yun na nga. Sa dinami-dami ng inyo nang nabasa sa previous na mga PowerPoint, ang puso ay hindi lamang yung physical organ, yung di ba? But the hidden, yung natatago, yung walang nakakaalam. The hidden man or woman, or the inner spiritual life that drives a person's actions. Bakit mo ginagawa ang iyong ginagawa? Because behind it is your heart. The hidden, yung walang nakakakita. Yung walang nakakaalam. Kahit na kung minsan ikaw na tao, hindi mo pa rin alam. Kaya nga, may solusyon dyan, huwag kayong magalala. Ini-describe pa lang natin. Let's see. Ayan po, di ba no? Sinabi na ng Biblia yan.
Jeremiah 17:9. Basahin ko po sa Tagalog para malinaw. Jeremiah 17:9. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad, wala nang lunas ang kanyang kabulukan. There is verse 10. I, the Lord, akong si Yahweh, ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Let's go first to the other one. Kaya nga, sabi niya, kaya pala sinabi niya, hindi naman yung tumitibok ang sinasabi niya. The heart, ito. Yung mga naunang description kung ano sinabi ng heart. The seat, the control center, lahat. More deceitful than anything else. And incurable. It cannot be cured. Who can understand it? Next one. Pero sabi ng Panginoon, I, the Lord, examine the mind. I test the heart to give to each according to his way. Ako nakakaalam. May solusyon. Pero alam niyo po, yung verse 9, balikan mo yung verse 9 please. Ngayon, we will give a new meaning of this. Pag sinabing deceitful, incurable, we will see. Kasi po yan, translation yan. From the original Hebrew, to Latin, to Greek, Aramaic, lahat na. Pero tignan po natin ang sinasabi ng mga Hebreo from their word, from their language. Go to the next slide. Ayan. Heart means love. Alam natin yung love, ano? Hello, love. Palitan mo na ngayon. Hello, love. Ano? Because the meaning of the Hebrew word for love is love. Meron akong alam yung pangalan ng anak niya, Levulus. Levulus. Because it comes from the word heart. Lev. Sabi, the heart, which is lev, deceitful. Yes, sabi, it can be deceitful. Pero the Hebrew word is akov. It means rugged, broken, uneven terrain. Pero yung word na wicked, they translated it wicked, but it means anush, meaning wounded. Nasaktan. Wow. Let's meditate on that. Alam niyo po, nung ginagawa ko ito, I just want to share to you. Kahit na po ako, iyak po ako ng iyak. Kasi sabi ko, Lord, we do not really understand. Namin talaga naintindihan. Because the Hebrew word has many meaning. Kahit sa isang salita lang. Kahit sa isang word lang. Yung deceitful, sa kanila is akov. It means rugged, like broken, uneven terrain. So imagine niyo po sa mga bundok. Diba, maraming mga tao, they climb mountains. Pero meron yung, it is very difficult because of the terrain, yung taas. Kuminsan, ganyang kataas. So, anong gagawin? Kailangan meron munang mga tali. Nakatali ka at gagawin mo dun sa pinakataas so that you can climb. Pero pag ganyan kang magka-climb, di ba? Because you cannot climb with your body upright. You have to climb in a perpendicular. Tama ba yung sinabi ko? Perpendicular? Ha? Mga ano? Okay. Mali eh. Di ba nung sabi niya? Ang puso, sabi niya, is rugged. Means walang direksyon. Di ba? Kaya nga kuminsan ayaw natin ng rugged road. Kasi nakasisira ng mga sasakyan. Maraming bato-bato, maraming mga potholes, maraming mga kung ano na nandoon. Kaya yung sasakyan, parang
siso. Kung ikaw ay pumupunta sa mga rugged places, yung hindi pa pinupuntahan, wala pang daan. And it also means broken, nasira, naudlot. Di ba? Maraming mga bridges na nasira, it was broken, so you cannot cross. Because the bridge was broken or the place was broken. Sira-sira. Maraming mga debris, maraming napunta na mga puno, lahat. So yung daanan, kailangan mo munang i-clear out. Dahil sira, napunta lahat sa daan, and it's also uneven. It can kill you kung ikaw ay umaakyat sa mga bundok na uneven terrain. Pero mayroong mga tao, they will climb mountains. Para sabihin nila, kapag nandun sila sa top of the mountain, yehey! Nakarating ako sa pinakamataas na tuktok. Pero they didn't reach there without hardship. Diba? Ang alam ko lang po sa aming pamilya, ang aking kapatid, ay, mga bundok naman ngayon ang kanyang kinaklimb. Titiisin mo lahat ng lamok. Lahat. Malakas kailangan ng yung tuhod and everything. Pero yung another word, tignan niyo po. Minsan, kapag nakita natin ito, and you will read it, sabi mo, Lord, napakasama naman ng puso namin. Because it was only translated with wicked. It can mean wicked, it can mean deceitful, but it can also mean wounded. Nasaktan. Nasaktan. So you move on to the next one. Kaya, ito po yung translation ng mga Hebrew. The heart is more rugged than any terrain and badly wounded. Who can understand it? Pero verse 10, kaya nilagay ko na lang dito kasi nakita na natin yung verse 9, verse 10 ng Jeremiah. God can. Kaya. Sinong nakauunawa? Ang Diyos. Nauunawaan. Sabi niya, the heart. Ito po ako iyak ng iyak. Eh, mga mata ko lagi namumugtong, masakit. Minsan hindi rin ako masyado nakakatulog. I was thinking of it. Iisip ko. Sabi niya, the heart is more rugged than any terrain. Badly wounded. Bakit? Because of our fallen nature, dahil sa tayo'y taong mga lumayo sa Diyos, lahat tayo. Meron bang taong magsasabing, hindi ako nasaktan kahit kailan? Meron ba? Hindi ako sinaktan kahit nino. Hindi rin ako nakasakit kahit kanino. Meron ba? Di ka ba pinagsabihan nun kung ano-ano mga words? Sabi ni Lord, the heart of people are rugged. Walang direksyon yan. Pag rugged, anything goes. Any terrain, kahit na gaano pa. Pero ito yun, badly wounded. Kaya nga, sino ba ang hindi umiyak? Mula nung tayo bata, nung tayo tumanda. Mga tao nakasakit sa atin, pinahiya tayo, iniwan tayo, siniraan tayo. Mga taong hindi nagpahalaga sa ating pagkatao. Mga tao, kapwa-tao. Kaya kung minsan maraming mga tao ayaw magbalik loob sa Diyos, sapagkat iniisip nila, kasalanan lahat ng Diyos yan. Bakit may sakit? Kung mayroong Diyos na buhay, bakit may sakit?
Kung merong Diyos na buhay, bakit ako nasadlak sa ganito? Kung mayroong Diyos, bakit niya ako iniwanan? Kung mayroong Diyos, and so on and so forth, we blame everything to God. Diba? Pero kapag ikay pinagpapalo, yay! Thank you, Lord! Hallelujah! Pag hindi ka sinasagot, Lord, hindi mo na ako love. Hindi mo sinasagot ang panalangin. Tagal? Gihintay ako, tagal? Yeah, ito pong talatang ito will really break your heart. Sabi niya, our heart is rugged. Hindi nakapino, hindi pulido, bukol-bukol. Kumbaga sa bato, bukol-bukol, o kung ano, bukol-bukol. Maraming dumi, maraming nakapalupot na ng mga leaves, mga vines, na-suffocate na. Na-suffocate na because of man's experiences with one another. Ito talaga yung ibig sabihin niya. Pinakita ni Lord sa akin. Kasi I was thinking about it. Lord, sabi ko, bakit ganun ang pagka-translate? Are we that wicked? Are we that deceitful? Is everyone the same? The Lord showed me this. Ito yung talaga. It's more rugged than any terrain. Badly wounded. How many people have broken hearts, wounded hearts? Marami na ang masakit ang damdamin sa kapwa-tao, sa dinami-dami ng kanilang naging karanasan, magmula nung sila'y bata hanggang sa sila'y tumanda. Pero ito'y napakagaling. Who can understand it? That's good news. Kaya nga po, alam niyo, listen carefully. Pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man ang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. He wants to heal our heart. If your heart is rugged, like terrain, badly wounded, marami ng sakit ng loob, sama ng loob, lahat ng kaloob-looban. Kaya nga sinabing loob eh. Kalooban. Pati na rin, if you were rejected. Limbawa, pinanganak ka, pero you were born into an illegitimate ka. Hindi mo kasalanan, you were illegitimate. Your parents did. Pero you bear the sting of illegitimacy. Kaya nga if you remember that man in the Bible, Lord, sabi niya, that you would bless me, Jabez. Ang ibig sabihin ng Jabez, he was born out of sorrow. Ipinanganak siya sa may hinagpis. So, imagine mo na lang ang magiging buhay ng taong yung puro hinagpis ang buhay niya. But now we understand that God can turn it around for good and is, Lord, that you would bless me, enlarge my territory, put your hand upon me. Sabi niya, and give me peace. Bahagi. Sabi niya, Panginoon, ikaw lang nakakaunawa sa akin. Alisin mo lahat ang naging karanasan ko bilang tao. Nauunawaan mo ang aking puso, sa iyo ako lumalapit. Niya, pagpalain mo ako. Lord, bless me. Enlarge my territory. Kasi pinalid ng experience. And he's all alone and he's in the middle. And everyone around him are not giving him any blessing. But he asked the blessing from God.
Bless me, Lord. God has a purpose for our lives. It's not to demean us, ay ibagsak, ilugmok, maging mahirap. Wala yan. Wala yan sa plano ng Diyos. God has planned for us the best for our lives. Pero nung dumating ang kasalanan, ayun, pinahirapan na tayo ng kalaban. Kaya nga, all people, alam nyo, kung titignan nyo spiritually, maraming mga tao, spiritually, ha? Try to imagine. Are you there? Para silang zombie. They don't know where to go. Pero anong sabi ng Panginoon? Jeremiah 29:11. For I know the plans that I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Diba? Kaya nga, marami nga mga tao, sawang-sawa ng mabuhay dahil walang direksyon ng buhay. Sawang-sawa na ng pighati. Sawang-sawa na sa mga nararanasan sa kapwa-tao na imbes na tulungan ay inilugmok. Pinaibig, pinaano lahat, pagkatapos iniwanan like a hot potato, ika. Imagine niyo, what are the experiences of man? Hallelujah. Let's move on to the next. Ito po. So, ang punto dito ay hindi tayo ipahiya ang ating pagkatao dahil ito ay masama. Pero, alam ng Panginoon, the complexity, sinasabi lang ng Panginoon na naging complicated na ang ating buhay and we were broken because of sin. Because of lawlessness. Hindi sinabi ng Diyos yung Jeremiah chapter 17. The heart is desperately wicked, deceitful and wicked. Ang punto niya, hindi para tayo mapahiya sapagkat sa ating pagkatao, lumayo tayo sa Kanya, kundi siya na mismo ang tumatawag sa atin, balik kayo, return to me, and I will return to you. Hallelujah! Sabi niya, go back. Go back, my people, go back. Find my heart. I'll give you a new heart. Hallelujah. Naiintindihan ng Panginoon. Naging complex na, masalimuot na. Nagkasira-sira na at nagkadurog-durog ang pagkatao ng tao. Kaya siya na ang gumawa ng paraan. He came so that we might have life and that we might have it more abundantly. Amen po. Nasa sa inyo na lang kung tatanggihan niyo pa ang imbitasyon ng Panginoon. Kung ang puso mo very complex na, very broken na, wala ka ng pag-asa. That is why there are many people who commit suicide. Because they do not understand that God loves them, that they do not understand that God cares for them. They do not understand that God gave them life. Then they committed the unthinkable. They took their lives away because they got fed up with life. They got fed up with criticism. They got fed up with people bullying them all their lives. That's why maraming mga tao, they are depressed, possessed by the anxious, fearful, doubtful. Lahat ng mga negative na yan.
is because our hearts are broken. Nasira. Nagkasira-sira. Sinasabi ng Panginoon sa atin, hindi tayo pinalalapit sa Kanya para tayo ipahiya dahil tayo makasalanan. Sinasabi lang niya sa atin, naging complex na ang ating buhay, naging broken na dahil sa ating mga karanasan sa bawat tao. Kaya nga sabi niya, who can understand it? Wow! That is deliverance. Sino ang makauunawa? Only God can understand. That's why kapag tayo'y nagbalik loob sa Kanya, He will give us a new heart and a new spirit. We are born again in the Spirit, and even your heart will be healed. He will heal the broken-hearted. He sets the captives free. He made the lame to walk again, and the blind to see. Wow! Hallelujah! Ah! Glory! Glory! Glory to God! Hallelujah! Kaya alam niyo po, napakabuti po natin, Panginoon. Minsan lugmok na tayo. Iniisip natin, tatanggapin pa kaya ako ng Diyos? Pagpapalain ba niya ako? Patatawarin ba niya ako? Yes na yes na yes na yes! Sa Kanya tayo bumalik. Because He can cure our broken heart and give us a new heart. Hindi ng bato. Hindi nagkasira-sira, kundi buo ang ibinibigay niya sa atin. A new heart and a new spirit. I will give it to you. Sabi niya. Wow. Hallelujah. Next slide. Meron pa. Are you still there? Hallelujah! Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon in Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for it is the source of life. Guard. Bantayan mo ang iyong puso sa lahat ng bagay sa iyo, sapagkat diyan ang nagiging source ng buhay. Wow! Hallelujah! How many times have you been broken? Siguro countless times na. Hindi na mabilang ng kamay at paa. Pero kahit na gaano pa, kadami. Ang nagkasira, nagkadurog-durog na. Wala na nga ang puso. Can you imagine the last nung ang Panginoon ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, the last one that they have to know if He died or not, is they pierced His heart. They pierced the heart of the Lord. Ano ang lumabas? Blood and then water. Blood, sapagkat ang dugo ang nakapagpapatawad sa lahat ng ating kasalanan. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Water, it means it has been paid for. It is finished, and we are clean when we come to the Lord. Kaya sabi niya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Kaya sabi niya, come. Isaiah chapter 1, verse 18. Let's go there. Ko na po na isulat yan, as the Lord leads. Kaya anong imbitasyon ng Panginoon? Isaiah chapter 1, sabi niya, halika kayo at magliwanagan tayo. Isaiah chapter 1 verse 18. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Wow. This is God's invitation. Tatanggihan mo ba ang puso ng Diyos? Yun sabi niya. Halika kayo, come, let us reason together. Makipagtalastasan kayo sa akin. Makipag-usap kayo sa akin. Halika kayo at magliwanagan tayo. Gaano ang karami ang inyong kasalanan?
Handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Only God invites us to become white. Malinis. Ang dyablo, ilulugmok niya sa kasalanan, karumihan, lahat na. Ng katiwalian, lahat, parurusahan kanya. But God's love is redemptive. Ang pag-ibig ng Diyos ay nais niya na baguhin kanya from the inside out. Alisin niya yung marumi mong puso at palitan niya ng pusong busilak. Hallelujah. Kaya ano pa ang sinasabi niya sa kanyang imbitasyon? The same way in the book of Isaiah. Narito na lang. Sabi ng Panginoon, Isaiah 55 verse 1 sa Tagalog. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay kumuha nito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Hallelujah. Come to the water, sabi niya. If you're thirsty, come to the waters. If you're thirsty for a good heart, if you're thirsty for God, come to the waters. Kaya nga, yung babae sa bagong tipan in John chapter 4, Jesus went to yung balon, and he was thirsty. Pero yung sinabi niya dun sa babae, I will give you water, sabi niya. Ay, sabi niya, that's good. Para hindi na ako magbalik-balik dito. That is not what Jesus was saying. I will give you the water of life that will spring from your heart when you come and speak to Jesus. Usapin mo siya. Sabi nga niya, tignan nyo, bumili kayo, ngunit walang bayad. Yung sinabi po dito na alak, hindi po yung alak na nakakalasing. Yung alak po sa Biblia is to your delight. Yung maganda. Hindi yung mapasuray-suray sa daan. Hindi po yun. Kasi pag sinabing alak, ay, pwede palang uminom ng alak. Ayan, bumili ng alak. Bumili kayo ng busilak na alak na hindi kayo masisiraan ng bait. Hindi kayo si Markang kung ano. Markang anghel pa nga sinabi, no? Pero maraming tao na papasubo sa markang anghel. Hindi anghel ang natagpuan niya. Kulungan. Come to me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Hallelujah! Sabi niya, guard your heart above all else, for it is the source of life. Meron pa ba? So guard in Hebrew, it means netzor. It means watch, bantayan. Bantayan mo anya ang iyong puso. It literally means to keep watch. Next one. So heart, Lev, is not just feelings. It's also about thinking. For example, a heartless person is a thoughtless person. Ay isang taong walang puso ay wala ring isip. Anong sinabi? Yung diretso. Ha? Hindi lang ito feelings. Feeling. May awit yan. Nothing more than feeling. Kapag feelings lang pinaunahan mo, masisira ang buhay mo. It's not just feelings.
It is more than feelings. God's heart is more than feelings. Hindi emotionally charged ka lang. Pag feel mo, pupunta ka ng church. Pag hindi mo feel, hindi ka pupunta ng church. Whether you feel it or not, you go to love, you go to God, you attend because you love God. Amen. Purihin ang Panginoon. Next. Ito na. In Hebrew, yung sinabi niya, guard your heart, for it is the wellspring of life. Keep watch over your thinking. Bantayan mo kung anong iniisip mo ng buong vigilance. It means it doesn't let go. Because from it flows the spring of life. So it means, think about your thinking. Make sure it's honest, truthful, loving, because your experience of life flows from the way you think. Wow! Hallelujah! May niya, bantayan mo ang iyong pag-iisip ng buo all the time. Sapagkat doon manggagaling the springs of life. Kasi, think about your thinking. Make sure, panatilihin natin if the Lord has cleansed you, it will be honest, it will be truthful, it will be loving, because your experience of life flows from the way you think. If you're negative, your life will become negative. If you're positive, God will make sure it is positive. Amen? Walang makapagbabantay ng iyong puso o ng iyong kaisipan, kundi ikaw lang. Meron bang iba? Sabihin ba sa asawa mo, bantayan mo ako ha? Natutulog din siya. Hindi naman kayo magkasama 24 hours a day. Magtatrabaho siya, magtatrabaho ka. Sinong kasama mo all the time? God. Ang Diyos, He is everywhere. He is omnipotent, He is omniscient, He is omnipresent. Walang, it doesn't escape Him. So, kanino mo ipagkakatiwala ang puso mo at buhay mo? Sa Diyos. I think it's finished now. Tapos na. That's the last one. Kaya balikan natin uli yung sinabi niya. Doon. Go back to the slide number 2 and number 3. Go back to the slide. Ito na. Now you will understand this verse. Sabi ng Diyos, will give you a new heart. You want that new heart? Put a new spirit within you. I will remove your broken heart, your complex heart that became stone, and I will give you a heart of flesh. A heart that beats for God. No longer it beats, pati na yung puso mong physical, plus yung spirit mo, it beats for the Lord. Kaya nga sabi niya sa atin, offer your life as a living sacrifice, holy and acceptable to Him, which is our reasonable act of worship. Then the next verse, I will place my spirit within you and cause you to follow my statutes and carefully observe my ordinances. Wow. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat. To sit in your presence, there is fullness of joy. Hindi lang po yun, Panginoon. It's more than we can ever ask for or imagine. Sabi niya, sabi mo, Lord, you're able, kayang-kaya mo, to give us more. Nabigyan kami than we can ever ask na pwede naming hilingin o imaginein sa aming puso. Lord, habang ang lahat po ay nakayuko at pinagbubulay-bulay ang iyong mga salita, dito pa lang, Panginoon, heal. Pagalingin niyo po, Panginoon.
those who need healing. But those who need a new heart Jesus can give. We always say, Lord, I give you my heart. But Jesus has given His heart to us when He died at the cross of Calvary, saying, I have loved you with an everlasting love. Tinis niya ang lahat ng sakit at hirap para sa atin, para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, para sa pagpapagaling sa lahat ng mga nasugatan, nasaktan, nagkadurog-durog na puso. He can give us a new heart and a new spirit. Kaya nga sabi niya, the Holy Spirit will come inside us. And I will give you the Spirit. He will not only mend, but make it new. Lord, sabi mo, guardiyahin namin ang aming iniisip. But it is equally important na sabihin namin sa banal na Espiritu, Holy Spirit, bantayan mo rin ang aking iniisip para hindi ako mag-iisip ng iba kaisipan na hindi galing sa iyo. Gusto ko yung galing sa iyo. So we can honestly say, not my will, but yours be done. Because Adam and Eve chose knowing good and evil. So destruction has come. Pagkasira, ang unang nasira yung relasyon sa Diyos, at pangalawa, nagkasira-sira talaga magmula noon hanggang ngayon. Kaya nga, ikaw na mismo, Diyos Ama, ang nagpadala sa iyong bugtong na anak, upang ang sino man ay sa Kanya'y sumampalataya, hindi Sinabi mo, Lord, God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Now we can honestly say, Lord, I give you my heart. Bigay niyo po ang puso niyo. Nagdamdam, nasaktan, nasira, lahat na. Get a new heart. Today is the day. If you hear His voice, harden not your hearts. Exchange. There is a divine exchange. Today, if you hear His voice, exchange it. Palitan mo na. Gusto ko ng bago, Lord, yung galing sa iyo. Gusto ko ng totoo. Gusto kong matuwid. Gusto kong maging banal kamukha. We cannot obtain it by our good works, sinabi na ng Panginoon. We are saved by grace through faith, so that no one can boast. We all go through the same door, one door and only one, and yet its sides are two, inside and outside. Which side are you? Kayo na mismo. Say a prayer. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Jesus gives a new one. Jesus can renew. Jesus can heal. Jesus can take away all the sting of selfish desires, selfish ways. He can take away our own, and He will give us a new one. Let His will be done. Father, habang pong lahat ay nakapikit, mangusap ka po sa bawat isa. Let this be the time, Lord. Huwag naming ipagkait ang pinaka-importante sa amin.
our destiny, kung saan kami mapupunta. Do we still want our way or your way? Do we want an old heart or a new heart? Choose, sabi mo. Mamili kayo. Choose between life and death. Life, if you exchange your wounded heart, your complex heart to the Lord, He'll give you a new heart. He said, I have come. Jesus said, I have come that you might have life. He wants to breathe in us a new life. He has come that we might have life, that we might have it more. More! More! Abundantly. You want us to experience an abundance of your love, of your joy, of your peace, of your patience, of your kindness, of your goodness. You want us to experience your faithfulness, your meekness, your self-control. We want the fruit of the Spirit in our lives, Lord. We no longer live for ourselves. That's why Paul can honestly say, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Naipako ko na. Punta na ako sa krus ng Kalbaryo. Doon ko na ipinako ang lahat ng katiwalian ko, lahat ng kasalanan ko, lahat ng bagay na nagpahiwalay sa akin sa Diyos. At dinidesisyonan kong mamumuhay para kay Kristo. Dinidesisyonan kong manatili kay Kristo. Hanggang sa wakas, hanggang sa makita ko siya ng mukha't mukha. Hindi na ako mabubuhay sa pansariling kapakanan. Mabubuhay ako dahil binigyan niya ako ng buhay at masaganang buhay na ipinangako niya sa lahat ng lumalapit at nagbabalik loob sa Kanya. Marami pong salamat, Panginoon. Let there be a divine exchange. We give our old heart, and Jesus will give us a new heart and put the right spirit within us. Salamat po kami, Panginoon. We give you all praise and all glory, all honor, all power, all majesty. Now we can worship freely because you look at us, Lord, with a new heart, not the old heart. Now we understand what is a heart before you. In the name of the Lord Jesus Christ, by the power of thy Holy Spirit we pray. Amen and amen.